masyado nang magulo ang ating gobyerno. Kaya dito na kayo sumama sa aming samahan, ang puwersa na ang inuuna lamang ay kapakanan ng mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masagana at mapayapang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe din po. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin nyo babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Kung wala kang malastakit at tunay na pagmamahal sa taong bayan, President Marcos, mag-resign ka na. Ito ang naging matapang na panawagan ng alkalde ng Davao at anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Sebastian Baste Duterte sa naging pagpupulong kanina kung saan hinamon nito ang kasalukuyang pamahalaan na tumayo sa kanyang sariling paa at panindigan ang mga ipinangakong kapayapaan at pag-unlad sa mamamayan. Sa naging talumpati ni Sebastian Duterte, maigsi lamang ngunit makabuluhan ang naging mensahe sa Pangulo. Kung hindi raw nito paiirali ng kanyang talino at matapang na pamumuno, katulad na lamang ng patuloy na pagpigil sa mga iligal na droga na ngayong labas-masok na sa bansa at patuloy na panggulo ng mga rebeldeng grupo. Kung hindi raw ito masososyulan ng Pangulo, mag-resign na raw ito. Narito ang buong detalye ng balita na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Kay lisod na hindi, punta, dawaton ko rin niya diyan, takas na lang ko. O, dagay na ito mag-inom, magasgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Iginiit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na tamad si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kulang daw ito sa compassion bilang punong ehekutibo ng bansa. Ayon sa kanyang naging pahayag, the next statement following will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. We are unhappy because all of these things that he is causing is oppressing the people. Sinabi rin ng alkalde ng Davao na tila pinapaboran raw ng Pangulo ang tila pang-personal na mithiin ng ilan sa mga gabinete nito at kamag-anak na nasa posisyon. Ayon sa mong detalye mula sa Inquirer.net, Marcos resigned, says Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. should resign if he does not have the love and aspiration for the nation. The Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte said on Sunday at a gathering of thousands of supporters of former President Rodrigo Duterte and their leaders who called themselves maisog or brave. Maiisog naman po talaga yan sila mga tagapanood. Bagay po sa kanila yan, talagang maiisog sila. Or sa Tagalog pa po, mga matatapang po, lahing matatapang. Yan po yung mga tatak Davao tatak mga Bisaya po, mga tagapanood. Doon sa sinasabi po ni Mayor Baste ng Davao City, na tamad po ang ating Pangulong PBBM. Hindi ko naman po nakikitang tamad. Para sa akin po mga tagapanood, ito'y sarili ko pong opinion, hindi ko po nakikitaan ng ating Pangulong PBBM na tamad po. Ang akin pong napapansin sa ating Pangulo, masyado lang pong makupad, di ba? Iba po yung tamad Ang tamad po, walang kilos, wala pong ginagawa, kasi tamad nga po At iba din po yung makupad o mabagal. Yung po yung napapansin ko, masyado lang pong mabagal yung ating presidente, kaya marami pong naiinip. At saka, iba po yung tinututukan, hindi pa nga tapos yung isang bagay na ginagawa niya. Mayroon na po siya kaagad ibang ginagawa. Kaya nakakalimutan niya po yung iba. Yun po yung napapansin ko mga tagapanood. At iba, ayaw na ayaw nga po nila
yung sa droga. So ngayon po napapansin po ng mga sambayanan Pilipino, napapansin po lalong-lalo na po sa Davao, is parang dumadami po ulit sila. Patuloy na pong pumapasok ulit. Yung kumbaga, parang nagbukas po ulit yung gate ng mga drugista, ng mga drug lord eh. Parang ganun po mga tagapanood eh. Kasi parang hindi po pinapakailaman ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng ating presidente, yung tungkol po sa droga. Kaya namamayagpag po sila ngayon. Hindi pa nga po nagawa ng ating Pangulong PBBM eh, na pababain yung bigas natin eh. Meron naman po siyang ibang inaatupag ngayon. Yun po yung napapansin ko mga tagapanood. Pero sabihin pong tamad, hindi po tamad ang ating Pangulo. Sadyang hindi pa nga po tapos yung ginagawa niya, meron na po kagad siyang sinisimulan. Kaya hindi po kumbaga hindi niya po napupukusan talaga kasi paiba-iba po ng ginagawa. Yun po yung tingin ko mga tagapanood, sarili ko pong opinion ito. Tapos po masyado siyang malambot, lalong-lalo na po sa mga kamag-anakan niya na nasa gobyerno, na kahit naman po tingin po ng mga karamihan na nakakasira po sa kanya o nakakaapekto po sa kanyang pagiging pangulo, yung mga ginagawa ng mga kamag-anakan niya sa gobyerno, wala po siyang pakialam mga tagapanood. 'Di ba? Mas sinasagasaan niya pa po yung ibang tao na mga dati niyang kaalyado kaysa doon sa pamilya niya. Pero dapat hiwalay po yun mga tagapanood, 'di ba? Hiwalay yung personal na buhay sa kanyang paglilingkod. Alam ko po gusto niya lang yung unity. Kaya nga alam po mga tagapanood, ang pagkakaroon ng unity, binibigay po yan doon sa tamang mga tao, tamang grupo ng mga tao. Bakit pa po natin bibigyan bakit pa po tayo aasam ng unity doon sa mga taong alam naman po natin na kahit kailan po, hindi po yan sasang-ayon sa gusto mo. Kokontrahin ka lang po niyan. Ng mga nagpapanggap lang po yan, mga tagapanood. 'Di ba? Yun po yung sisira sa kanya. Kaya po sinabi ni Tatay Digong noon sa kanya na baka matulad ka sa iyong ama, si PBBM po. Matutulad sa kanyang tatay, na sobrang nagtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bandang huli po ay tinalikuran at tinraidor po siya at napaalis po siya sa gobyerno. Yun po yung pinakapangit po na mangyayari kay PBBM. Mauulit lang po ang kasaysayan mga tagapanood sa kanilang pamilya. Mauulit lang po. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.